Heto na, kapapasok lang na balita. Grabe ang prosecutor, panalo na. Umatras na ang mga abogado ni Duterte. Natakot si VP Sara, binuksan na ang box sa impeachment. Ayon sa nakalap nating impormasyon, nanatili ang posisyon ng House Prosecution Team na tuluyang buksan sa publiko ang selyadong green box ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax record ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Laila de Lima, hindi sila papayag na tatalakayin lamang ang mga dokumento sa isang lihim na executive session o sa loob ng Internal Revenue Committee kapag nagsimula na ang impeachment trial laban sa Vice Presidente upang matiyak ang transparency sa bansa. Ipinaliwanag niya na ang nagpapatuloy ng impeachment proceedings ay nakatuon sa pagpapatupad ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan at sa paggalang sa proseso ng batas. Para sa kanya, mahalaga ang maunawaan ng publiko na ang paglilitis ay bahagi ng mekanismong itinatadhana ng konstitusyon upang suriin ang mga aligasyong hinaharap laban sa isang mataas na opisyal ng bansa. Yung voting, ma'am, yung voting to convict the Vice President, 16 po yung sinasabi. Until now ba, hindi ho ba nagbabago to? And marami rin nagsasabi na it will reach the Supreme Court. So may justiciable issue na ba to raise the issue sa Supreme Court? Ang pinaka-position kasi dyan ng prosecution ng una is that premature pa. Kasi wala pa nga sa botohan. Wala pang justiciable controversy, hindi pa ripe, hindi pa hinog yung pag-resolve ng issue na yan. Kasi nga, kakasimula pa lang ng pag-present ng evidence and then wala pa ngang botohan. How do we know now the actual circumstances that would prevail at the time na magbobotohan na? Ilan ba talaga sa mga members, sa mga senator judges ang nakapag-participate? Nakita yung ebidensya, nakinig sa mga witnesses at nakapag-participate. Kasama sa mga nag-manifest at nagtanong doon sa mga witnesses. Hindi pa natin alam ano ba talaga, ilan ba talaga sila na totally na walang magiging participation. But then again, inano nga ng impeachment court na that ruling of the presiding officer is the prevailing rule now. But we are hoping na bubuksan pa rin nila, i-revisit pa rin nila, i-reopen pa rin nila yung pagtalakay sa issue na yan at the proper time. Now, in the meantime, maybe a party, an interested party, a proper party would be able to raise it before the Supreme Court. Pero kahit walang mag-raise niyan sa Supreme Court, nothing would prevent the impeachment court from revisiting the issue, from discussing again the issue and voting on the issue as to whether ilan talaga, i-determine nila ilan ang required to secure, to achieve conviction. Kasi it's not yet ripe. Yung merong tinatawag na doctrine of ripeness na hilaw pa. Wala pa yung controversy kasi wala pa ngang botohan. Who knows? Makuha ka agad yung 16 or more than 16 votes. Then there's no justiciable controversy kasi nakuha na nga yung 16. What if it's not achieved? 16 was not met, but there are circumstances that can point to the fact na kailangan i-consider din na wag nang ibilang doon sa baseline din, yung numerical baseline ng pag-determine ng 2/3 votes. Siyempre natutuwa yung prosecution na favorable yung action ng impeachment court doon sa twin request. So it was a twin ruling, pareho grant with certain limitations lang, with certain exceptions including the foreign currency. So ito ay tagumpay ng katotohanan, tagumpay ito ng pananagutan. At hindi lang ito tagumpay, ang usapin dito hindi tagumpay ng prosecution o tagumpay ng defense, tagumpay din ito ng impeachment court because we are seeing here na the impeachment court is upholding its constitutional authority. Hindi ito nagpa-conscript, hindi ito nagpahina dun sa mga supposed na mga confidentiality provisions ng mga batas
ng mga ilan-ilan na mga batas, kasama na dyan yung National Internal Revenue Code, tsaka yung sa AMLA, especially yung Section 8A. So ang parang pinakamensahe ng impeachment court is that hindi naman mga absolute yung mga prohibition, yung mga prohibition on disclosure, yung mga confidentiality provision, so it cannot negate its constitutionally vested powers. So maganda rin dito ay yung pagtatanggap, pag-i-issue ng subpoena even covering yung since 2007, yung mga preterm evidence. The only limitation there is that it's supposed to be not to establish any new or independent impeachable offense. Wala naman talaga. When prosecution requested for those subpoena, ay hindi namin ginawa yon para makapag-establish ng another ground. Kasi malinaw naman sa amin yung mga grounds na mga linagay sa articles of impeachment: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft, and corruption. So, basta ba hindi nag-establish? At precisely, wala pong ine-establish na bagong ground o bagong impeachable offense, kundi yung para lang ma-establish, makita yung factual baseline, yung comprehensive baseline ng pag-accumulate ng mga assets na yon, ng mga properties na yon from day one, from the time that the respondent became a public official. Isa pang maganda is yung isama nga yung mga assets and mga financial interest ng asawa, ng spouse. No? So because the prevailing property regime is absolute community of property. So yan po, this is really a very good day for the prosecution because of the grant. So wala nang hadlang sa paghanap ng katotohanan, sa pag-produce ng mga subpoenaed records na yan or subpoenaed documents from the AMLAC, from the banks and banking institutions, and from the BIR. To add lang yung kay Kong Leila, no? Nabanggit niya na ito ay malaking hakbang patungo sa katotohanan. At for me, this is a big win for the madlang people. Malaking panalo to na makita rin ng tao lahat ng mga bank records at na-allow to ng impeachment court. At abangan po natin yung mga susunod na araw. Napakaganda po nung sinabi ni Congressman Shell Jokno na walang confidential sa katotohanan. So gusto ko lang ulitin yun. Thank you. Yes, Garin, you have and Konting dagdag lang, of course, we give credit to Kong Chel Jokno for the clarity and the sterling soundness of his arguments. Napakalinaw niya po na mag-argue, mag-point ng mga nasa batas, na point ng mga nasa facts, yung mga nandun sa articles of impeachment. Magandang hapon po sa lahat. Napaka-importante ng araw na ito, and we would like to congratulate the impeachment court dahil hindi pa man tapos, pero ito ay isang importanteng hakbang patungo sa pag-comply sa proseso hanggang matapos at makita ang katotohanan. Uulitin lang po natin, ang nangyari po ay hindi hatol, kundi isang pagtugot ng korte, ng impeachment court and the Senate at this point of time na isubpoena or ipadala ang mga dokumento related sa tax records and financial transactions. Ang buot ingno niini magsugod na nga abrihan, tanawon, unya debatihan kung kini ba relevant, importante ba o dili, and matumbok kung naa ba ni siya relation sa Article 2 which actually deals with confidential fund. Ikinagagalak natin ang prosesong ito, and if I may quote the spokesperson of the Senate Impeachment Court a while ago, he categorically said, the decision of the impeachment court is surgical, not sweeping. So makikita natin na wala siyang pinapaboran na kung sino man,
And it's surgical. Ibig sabihin kapag ikaw ay may isang bukol or tumor, hindi pwedeng kunin mo na ang buong vital organ. Parang example, may colon cancer yung isang pasyente. Surgical means kukunin mo lang ang bukol na nagbibigay ng prognosis sa isang pasyente. Hindi mo tatanggalin ang buong bituka. And what the Senate is saying is that they allowed the subpoena of documents, pero irerespeto pa rin ang kahalagahan ng ibang papel na hindi dapat buksan, lalo na kapag ito'y sensitibo at wala namang kinalaman sa pinag-uusapan na kaso. All right. Now we're ready to accept questions from our friends in the media. Marian? Kasi understand po na pwede po nilang questionin ng defense yung naging ruling po ngayon ng impeachment court. Gaano po, nakahanda naman na po ba ang prosecution sakali nga pong dalhin po ito ng defense team sa Korte Suprema? Opo, syempre dapat handa rin ang prosecution. And of course, kung sakali talaga mangyari yan, nadadalhin nila yung mga issues uli. Kasi nakailan na ba silang mga petition? Although hindi naman sila nakakakuha ng TRO from the Supreme Court. And syempre, kapag meron na nga mga kaso, the House of the panel will be represented by the Office of the Solicitor General. So that can be anticipated na dadalhin nila yung anuman ang sa tingin nila na issue na kailangan maliwanagan ng husto from the Supreme Court. Although we maintain, as argued or articulated upon by Kong Chel Jokno, we maintain that superior talaga yung constitutional authority ng impeachment court. It flows directly from the Constitution. And therefore, as much as possible, hindi dapat pinapakialaman yung mga nagiging hakbang nito. Hindi dapat pinapakialaman yung mga nagiging ruling nito. But of course, there is a different, another school of thought which says na kapag magpakita o mag-allege o mag-establish ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, it can fall within the judicial power of the Supreme Court. Pero iba nga po ang pananaw ng prosecution dyan, na nasa trial na po tayo, may exclusive power to try and decide this case by the impeachment court. With this